Magandang umaga sa ating lahat. May papakita ako sa inyo dito sa aking tinahi na sapatos ngayong umaga. Bali, itong sapatos na to, ito yung kinanalan ko na napakahirap kanalan na kailangan hasain muna ng husto yung pangkanal. Bali, ito yung tinahi ko. Ayan. Ito yung tahi. Hindi siya nakikita kasi styro. Lumulubog yung tahi niya. Kasi nakanalan pa, saka dinikit muna bago tinahi. Ayan. Dito sa gilid yan. Bali itong tahi natin dito, ganito yung diskarte ko sa pananahi. Para maganda tingnan, para hindi halata at saka hindi kita. Ayan. Kikita nyo dito sa gilid niya. Dito sa gilid niya, hindi kita yung tahi. Ayan, may ano pa, yung excess thread niya. Ayan, yung black na yan. Yan yung thread na galing sa loob para makikita ninyo. Bali, ito yung tahi niya. Nakalubog na siya. Pagka binuka ng ganyan, ayan, ayun yung tahi niya. Yung nasa hinlalaki ko. Ayan. Bali, yan yung tahi niya. Pagka tinanggal ko yung daliri ko, ayan, lulubog siya. Ayan. Tapos dito rin tinahi yung ano niya, yung dito sa pangkanal niya. Ayan yung kanal niya. Bali, yung tahi ko rito, ganito siya. Kagandahan kasi sa may kanal, katulad nito, portion siya, hindi siya kita, saka maganda. Maganda kitingnan yung parang design niya na lang. Minsan may mga customer ako na ayaw talagang tahiin kasi daw pangit tahiin. Oo nga naman, yung kung sa katunayan kung sa makikita yung tahi, pangit talaga tingnan lalong lalo na pagka hindi talaga portion. Yung pagkatahi, hindi pantay, hindi maganda yung pagkalapat ng tahi, malalaki, may maliliit, yung hindi pantay yung ano niya. Pero sa akin kasi, para sa akin, di ko naman sinasabi na pangit yung gawa ng iba tapos maganda sa akin, hindi. Depende yan sa gumagawa sa diskarte. Ako kasi para mas lalong gumanda yung pananahi ko, nilalagyan ko siya ng parang design niya na rin, pang kanal. Kanal. Yung kanal na yan, katulad niyan nasa video dito, yung tinuturo ng panahi ko. Ayan, yan. Yan yung portion. Kung ano yung carve niyan, kung ano yung hulma niyan, sinusunod ko dun sa pinaka forma dito sa kanal. Yan yung kanal. Tapos ito niya. Tapos kung ano yung kulay ng panahi, yung swelas, kinukulayan ko na rin katulad nito. Ito. Ayan. Yan yung kulay. Ganito yung halimbawa na thread na ginagamit ko. Kinukulayan ko siya ng Marlon's dressing. Ito yung Marlon's dressing na leather coloring na ginagamit ko pang kulay ng thread. Kaya kung ano yung kulay na gusto ng customer, halimbawa, green yung swelas niya, green din yung thread na ilalagay ko. Ayun, tinitimpla ko na lang. Sa mga ayaw maipatahi yung sapatos, lalong-lalo na yung mga bago, okay lang naman na ididikit. Pero ang disadvantage kasi nun, pag dinikit na ulit, tapos ulit na didikitan, ang mangyayari, kahit natanggal mo yung unang pandikit niya, hindi maiwasan talaga na mapupudpud o kaya kasi sa katatanggal gagrind yun o kaya lalasunin para matanggal yung pangdikit niya. Ang nangyayari kasi dun pag ganun lang diskarte yung gagawin. Tapos dikit ng dikit. Tanggal, dikit, tapos dikit ulit. Maano rin maiipon yun doon yung pandikit niya. Kaya mas big advantage kung dikit na itatahi pa. Para kung halimbawa man na matanggal yung pandikit niya, ay yung ano niya, yung dun sa pandikit niya sa loob, nandun yung tahi. Kaya mapudpud yung tahi, nandun pa rin yung dikit. Ganun ang kagandahan sa tahi. Hindi ka mababahala na matatanggal, mahiwala yung swelas sa upper kasi nakatahi na siya. Ayan. Sa mga gustong magpatahi, message nyo na lang po ako sa aking Facebook page at tawagan po ako sa aking cellphone number. At ang ginagawa ko po pala,
leather jacket, luggage, sombrero, belt. Gumagawa rin po ako ng mga made to order saka full restoration na sapatos. Ayan, and salamat and God bless sa ating lahat. Thank you.